Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang nakagigimbal na balita ang kasalukuyang bumubulabog sa buong bansa ngayong araw. Isang estudyante sa mataas na paaralan sa lungsod ng Zamboanga ang bumaril at napatay ang kaniyang kaklase bago tuluyang nagpakamatay sa loob mismo ng campus ng isang kilalang unibersidad sa Katimugang Pilipinas. Ang malagim na trahedyang ito ay nagdulot ng matinding takot at nagbunsod sa mabilisang paglikas ng daan-daang mag-aaral. Ayon sa mga opisyal na nag-imbestiga sa lugar, ang suspek ay nagdala ng dalawang magkaibang uri ng baril sa loob ng paaralan. Ang mas nakababahala at nakapangingilabot pa rito ay may suot di umano siyang body camera upang i-livestream o i-broadcast ng live sa internet ang kanyang ginawang malupit na pag-atake sa Ateneo de Zamboanga University, high school campus. Agad na kumalat ang labis na pangamba sa buong komunidad. Kinumpirma mismo ni Zamboanga City Mayor Kimer Adan Olaso ang malagim na insidenteng ito sa mga mamamahayag. Bukod sa nasawing kaklase na binaril ng suspek at sa suspek mismo na kumuha rin ng sarili niyang buhay pagkatapos, iniulat ng alkalde na may dalawa pang individual na nasugatan sa kasagsagan ng pamamaril. Kasalukuyan na silang nilalapatan ng lunas sa pinakamalapit na ospital sa lungsod. Sa kaniyang panayam sa DZBB radio station, idinetalye ni Mayor Olaso ang naging takbo ng kaguluhan sa loob ng klase. Una umanong pinaputukan ng suspek ang isang guro na nasa silid-aralan, bagaman hindi pa lubos na malinaw sa ngayon kung tinamaan ito o hindi. Matapos ang tangkang pagbaril sa guro, ibinaling ng suspek ang kaniyang sandata sa kaniyang kaklase na agad na binawian ng buhay dahil sa tinamong sugat. Nang umalingaw-ngaw ang mga sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng gusali ng mataas na paaralan, mabilis na nagpanik ang mga mag-aaral at guro sa paligid. Agad na ipinatupad ng pamunuan ang emergency evacuation protocol kung saan daan-daang mag-aaral ang ligtas at maayos na nailikas palabas ng gusali habang rumesponde ang mga autoridad upang kontrolin at protektahan ang buong perimeter ng paaralan. Nabatid sa mga paunang ulat na ang gusali ng high school ay matatagpuan sa isang campus na may mahigpit na seguridad at hiwalay sa mas malaking pangunahing campus ng Ateneo de Zamboanga University. Ang pangunahing campus kung saan naroroon ang mga kolehiyo at profesional na paaralan ng Katolikong Unibersidad na ito ay matatagpuan sa mismong bahagi ng lungsod ng daungan ng Zamboanga, kaya naman mabilis ding na-secure ang buong paligid. Ilang oras matapos ang nakatatakot na pamamaril na ito, naglabas ng opisyal na pahayag ang lokal na pulisya na kontrolado na ang buong sitwasyon sa loob at labas ng paaralan. Nakiusap din sila sa mga magulang at tagapangalaga ng mga mag-aaral na manatiling kalmado at sundin ang mga tagubilin at pagsasaayos ng pamunuan ng high school para sa ligtas at maayos na pagsundo sa kanilang mga anak. Samantala, nagpahayag din si Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. hinggil sa madugong insidente. Ayon sa kaniya, kasalukuyan ng masusing sinisiyasat ng mga otoridad ang mga kalagayan at malalim na motibo sa likod ng pamamaril na ito. Tiniyak ng hepe ng pambansang pulisya na magbibigay sila ng beripikadong impormasyon sa publiko sa lalong madaling panahon kapag natapos ang pagsusuri. Nanawagan din si General Nartates sa buong publiko na iwasan ang pagbabahagi ng mga hindi pa kumpirmadong ulat sa social media, partikular na ang mga larawan o video mula sa livestream ng suspek na kumakalat ngayon sa internet. Ayon sa kanya, ang pagpapakalat ng mga ganitong sensitibong material ay maaari lamang magdulot ng hindi kinakailangang takot, pangamba at matinding kalituhan sa mga pamilya at sa buong lipunan. Idinagdag pa ng pambansang pulisya na nananatiling pinakamataas na prioridad ng pamahalaan at ng PNP ang kaligtasan at kapakanan ng buong komunidad ng paaralan sa bansa. Formal ding nagpasalamat si Nartates sa administrasyon ng paaralan, sa mga magulang at sa buong komunidad sa kanilang ipinakitang mahabang pasensya, kooperasyon at pag-unawa habang patuloy na pinamamahalaan ng mga autoridad ang krisis na ito. Ang malagim na pamamaril na ito ay naganap sa kabila ng mga naunang paniniguro ng Philippine National Police na hihigpitan at paiigtingin ang seguridad sa mga paaralan sa buong bansa. Matatanda ang nagkaroon din ng madugong pamamaril noong buwan ng Hunyo kung saan 3 estudyante sa high school ang nasawi at hindi bababa sa 20 iba pa ang nasugatan sa Tacloban City na matatagpuan sa gitnang bahagi ng Pilipinas.
Sa naganap na insidente sa Tacloban, mabilis na nadakip ng mga otoridad ang dalawang suspek na may edad 14 at 15 taong gulang pa lamang na siyang itinuturong nagsagawa ng pamamaril. Ang sunod-sunod na mararahas na pangyayaring ito na kinasasangkutan ng mga menor de edad ay nagpapakita ng isang lumalalang suliranin sa kaligtasan ng mga kabataan sa loob mismo ng mga institusyong pang-edukasyon. Bagaman laganap ang mga krimeng may kaugnayan sa paggamit ng baril sa Pilipinas dahil sa pagdami ng mga hindi lisensyadong armas o loose firearms, itinuturing pa ring medyo bihira o hindi karaniwan ng mga kaso ng pamamaril sa loob mismo ng mga paaralan or school shooting sa bansa kumpara sa ibang mga kanluraning bansa. Kaya naman labis na ikinagulat at ikinalungkot ng marami ang trahedyang ito sa Zamboanga City. Dahil dito, muling nabuksan ang diskusyon sa bansa tungkol sa pagkontrol sa pagmamay-ari ng baril at sa pangangailangang mas higpitan ang pag-inspeksyon sa mga pumapasok sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Maraming sektor ng lipunan ang humihiling na magkaroon ng mas maraming metal detector, mas mahigpit na security screening, mas maraming security guard, at mas masusing pagbabantay sa mga pintuan ng bawat paaralan upang maiwasang makapasok ang mga armas sa paaralan. Ang pamamaril na ito sa Zamboanga City ay naganap wala pang 2 linggo matapos ang isa ring madugong school shooting sa kalapit bansa nating Thailand. Ang magkasunod na insidenteng ito sa Timog Silangang Asya ay nagdulot ng malaking alarma sa mga lider ng rehiyon ukol sa dumaraming kaso ng karahasan gamit ang baril na kinasasangkutan ng mga kabataang mag-aaral at nagdudulot ng matinding trauma sa komunidad. Sa Thailand, agad na gumawa ng mga mahigpit na hakbang si Prime Minister Anutin Charnvirakul upang limitahan ang pagmamay-ari ng baril matapos ang isang trahedya kung saan isang 14 taong gulang na batang lalaki ang pumatay sa kaniyang sariling mga lolo at lola, 5 kawani ng paaralan, at isang 12 taong gulang na batang babae sa lalawigan ng Nonthaburi na naging dahilan ng pambansang pagdadalamhati. Ang Nonthaburi ay matatagpuan sa labas lamang ng kabiserang Bangkok kung saan ang malagim na pag-atake ay nag-iwan ng malalim na sugat sa buong bansa. Dahil dito, ipinag-utos ng pamahalaan ng Thailand ang mas mahigpit na background check para sa mga nais bumili ng baril, gayon din ang mas mabilis na pagkumpiska sa mga iligal at hindi rehistradong sandata upang maiwasan ang pag-ulit ng ganitong uri ng krimen sa hinaharap. Ayon sa mga pag-aaral, ang Thailand ay may napakataas na antas ng pagmamay-ari ng baril na pumapangalawa lamang sa Pakistan sa buong Asya at higit na mas mataas kumpara sa mga karatig bansa nito sa Timog Silangang Asya kabilang na ang Pilipinas. Ang mataas na bilang na ito ang itinuturong isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas madaling makakuha ng nakamamatay na armas ang mga menor de edad sa rehiyon. Dito sa Pilipinas, bukod sa issue ng loose firearms, binibigyang diin din ng mga eksperto ang lumalalang suliranin sa kalusugang pangkaisipan o mental health ng mga kabataan. Ang paggamit ng social media at ang pagnanais na sumikat sa pamamagitan ng live streaming habang gumagawa ng krimen ay isang nakababahalang takbo na dapat tugunan agad ng mga magulang, paaralan at pambansang pamahalaan sa lalong madaling panahon. Sa pagtatapos ng ulat na ito, muling nagpapaalala ang mga autoridad sa kahalagahan ng pagsubaybay sa kilos ng ating mga anak. Ang trahedya sa Ateneo de Zamboanga ay isang masakit na paalala na ang kaligtasan sa paaralan ay hindi lamang responsibilidad ng pulisya kundi ng buong lipunan. Isang malaking balita ang yumayanig ngayon sa pandaigdigang seguridad. Ginamit umano ng Ukraine ang mga drone na gawa ng United Kingdom upang isagawa ang serye ng mapanirang pag-atake sa mismong loob ng teritoryo ng Russia. Ito ang pinakabagong ulat na nagpapakita ng mas malalim at direktang partisipasyon ng mga makabagong teknolohiyang kanluranin sa nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa ulat mula sa kilalang pahayagang Times ng United Kingdom, ang mga drone na ito na binuo ng mga kumpanyang Briton ay 6 na buwan nang ginagamit ng militar ng Ukraine. Sa nakalipas na kalahating taon, tahimik ngunit epektibong pinupuntirya ng mga sopistikadong lumilipad na sandata na ito ang mga estratehikong lokasyon sa loob ng Russia na nagpapakita ng bagong antas ng opensiba at modernisasyon ng hukbo ng Kyiv. Kabilang sa mga pangunahing target na matagumpay na tinamaan ng mga drone na ito ay ang malalaking pasilidad ng langis at mahahalagang infrastruktura. Partikular na binanggit sa ulat ang mga refinery ng langis sa rehiyon ng Volgograd, mga pasilidad na malapit mismo sa kabiserang Moscow,
Gayun din ang iba't ibang mahalagang sentro ng logistika at sistema ng supply na sumusuporta sa mga operasyong militar ng Moscow sa kasalukuyan. Isa sa mga pangunahing modelo ng drone na natukoy na ginagamit sa mga operasyong ito ay ang tinatawag na niyan. Ang sopistikadong sasakyang panghimpapawid na ito ay binuo ng kumpanyang Callen Lens na isang subsidiary o bahagi ng higanteng kumpanyang pangdepensa na BAE Systems ng United Kingdom. Ang pagkakakilanlan ng drone na ito ay nagpapatunay sa paggamit ng pinakamodernong teknolohiyang militar ng Britanya sa mismong labanan. Ang drone na niyan ay may kahangahangang teknikal na mga detalye kabilang ang wingspan o haba ng pakpak na umaabot sa 2 metro at 70 sentimetro at may kakayahang lumipad sa distansyang hanggang 200 at 40 kilometro. Unang sinubukan ng BAE Systems ang makabagong platform na ito nitong tag-init lamang ng taong ito bago ito tuluyang ipinadala sa larangan ng digmaan sa loob ng Ukraine. Sa isang pahayag, kinumpirma ng kumpanyang Callen Lens na nagbibigay sila ng iba't ibang kagamitang militar sa Ministry of Defense ng United Kingdom upang suportahan ang depensa ng Ukraine. Ayon sa kanila, ang yan ay isang mabilis na binuong platform na napatunayang lubos na epektibo sa pagharap sa mga bagong banta sa mga lugar kung saan may matinding sagupaan at mataas ang tensyon ng labanan sa kasalukuyan. Bukod sa niyan, may isa pang uri ng drone na ginagamit ang Ukraine na may mas malawak na kakayahan. Ang misteryosong drone na ito ay may saklaw ng paglipad na umaabot sa 765 kilometro. Gumagamit din ito ng isang espesyal na sistema ng catapult o launcher na nagbibigay daan sa mabilis at sunod-sunod na pagpapalipad ng maraming drone sa loob lamang ng napakaikling panahon ng operasyon. Gayunpaman, ang pangalan ng tagagawa ng pangalawang uri ng drone na ito ay nananatiling lihim at hindi ibinunyag sa publiko dahil sa sensitibong mga kadahilan ng pangseguridad. Ang pagtatago sa pagkakakilanlan ng kumpanya ay naglalayong protektahan ang kanilang mga pasilidad at tauhan mula sa posibleng ganti o cyber attack ng Russia, habang patuloy na sinusuportahan ng puwersa ng Ukraine sa kanilang laban sa rehiyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang pinagmulan sa larangan ng depensa, bagaman naging matagumpay ang Russia sa pananakot sa kanluran sa pamamagitan ng kanilang mga banta, ang pag-ataking ito gamit ang teknolohiyang Briton ay nagpapadala ng malinaw na mensahe. Ipinapakita ng London sa Moscow at sa mga alyado nito na hindi na sila natatakot sa anumang babala o posibleng eskalasyon mula sa panig ng pamahalaan sa Kremlin. Ang mga pinsalang idinudulot ng mga pag-ataking ito ay hindi biro. Ayon sa ulat ng Pahayagan Times, ang mga operasyon ng Ukraine gamit ang mga drone na gawa sa United Kingdom ay nagdulot na umano ng pinsalang pinansiyal na nagkakahalaga ng higit sa 47 bilyong dolyar sa ekonomiya at infrastruktura ng Russia. Ito ay isang matinding hampas sa kakayahang pang-ekonomiya ng bansa na pondohan ang kanilang digmaan. Sa kabila ng mga seryosong akusasyon at detalyadong ulat na ito, nananatiling tahimik ang mga pangunahing kampo. Ang mga opisyal ng Russia, Ukraine at maging ang pamahalaan ng United Kingdom ay hindi pa nagbibigay ng anumang opisyal na pahayag o komento upang kumpirmahin o pabulaanan ang mga impormasyong lumabas sa media. Ang ganitong katahimikan ay nagpapahiwatig ng napakasensitibong kalikasan ng diplomatikong issue. Gayunpaman, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong issue. Noong Setyembre ng taong 2024, hayagang inakusahan ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia na si Maria Zakharova ang Ukraine. Sinabi niya na gumamit ang Kyiv ng mga drone na naglalaman ng mga piyesang gawa ng kumpanyang Callen Lens ng Britanya sa kanilang mga nakaraang operasyon sa bansa. Partikular na tinukoy ni Zakharova ang naganap na pag-atake sa isang malaking imbakan ng gasolina sa distrito ng Kamensky na matatagpuan sa rehiyon ng Rostov sa Russia. Ang insidenteng ito ang nagsilbing isa sa mga unang konkretong ebidensyang ipinakita ng Moscow upang patunayan na ang mga piyesa at teknolohiyang militar ng Britanya ay ginagamit na sa loob ng kanilang sariling mga hangganan upang magdulot ng pinsala. Kung babalikan ang mga nakaraang buwan, noong Abril, inanunsyo ng Ministry of Defense ng United Kingdom ang isang napakalaking pakete ng tulong militar. Nangako silang maghahatid ng humigit kumulang 100 at 50,000 iba't ibang uri ng unmanned aerial vehicle at drone sa Ukraine. Kasama sa paketeng ito ang mga sopistikadong kagamitang idinisenyo para sa malayuan at mapanirang pag-atake sa kalaban. Bukod sa mga drone, kasama rin sa tulong ng Britanya ang makabagong electronic warfare system na tinatawag na Stone Cloak.
Ang sistemang ito ay partikular na binuo upang tulungan ang mga drone ng Ukraine na maging invisible o hindi mapansin ng mga radar at air defense system ng Russia. Ito ay nagbibigay daan sa kanila na makalusot sa mga pinakaprotektadong himpapawid ng kalaban nang walang anumang malaking hadlang. Ang tensyon ay lalo pang sumiklab nitong kalagitnaan ng Agosto nang ilunsad ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking pag-atake gamit ang mga drone laban sa Moscow sa nakalipas na 2 taon. Ayon sa mga opisyal ng Russia, ang malawakang opensibang ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa mga residente at nagpakita ng lumalaking kakayahan ng Ukraine na direktang bantaan ng kabisera at sentro ng pamahalaan ng Russia. Tinatayang humigit kumulang 600 drone ng Ukraine ang ipinadala patungo sa direksyon ng kabisera ng Russia sa naturang pag-atake. Mabilis namang kumilos ang depensa ng Russia kung saan idineklara nilang humigit kumulang 201 drone ang matagumpay na nabaril at napabagsak sa himpapawid ng rehiyon ng Moscow na pumigil sa mas malawak at mas mapanirang pinsala sa loob mismo ng lungsod. Sa ngayon, ayon sa mga analyst sa larangan ng militar, wala pang malinaw na ebidensya o palatandaan na nagpapakita na ang mga drone ng Ukraine ay nakapasok o nakalampas sa pinakamalapit na airspace ng mismong lungsod ng Moscow. Ang matinding depensa sa paligid ng kabisera ay nananatiling mahigpit, ngunit ang katotohanang nagawa nilang magpadala ng daan-daang drone ay nagpapakita ng lumalaking banta na hindi maaaring balewalain. Gayunpaman, ang pag-atake ay nag-iwan pa rin ng pinsala at mga biktima sa rehiyon ng Moscow. Isang tao ang naiulat na namatay at 6 na iba pa ang nasugatan sa insidente. Bukod dito, isang malaking sunog ang sumiklab sa bodega ng kilalang kumpanyang retail na Wildberry sa lungsod ng Podolsk na matatagpuan humigit kumulang 45 kilometro lamang mula sa gitna ng kabiserang Moscow. Ang sunog ay nagbuga ng makapal na usok sa lugar. Ang paggamit ng mga drone na may teknolohiyang Briton sa loob ng teritoryo ng Russia ay nagmamarka ng isang bagong kabanata sa digmaang ito. Ipinapakita nito na ang mga limitasyon sa paggamit ng mga sandatang kanluranin ay unti-unti nang nagbabago na maaaring magdulot ng mas matinding tugon mula sa Russia at magpabago sa takbo ng geopolitika sa buong mundo. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na ulat dito.